Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang desisyon o ano ang aksyon ng Korte Suprema doon sa kahilingan ng Solicitor General na ibasura yung petition for certiorari and prohibition na isinampa grupo ni Atty. Vic sa Korte Suprema tungkol sa 2025 national budget na hinihiling ay declare null and void. So, ito, akin lang, opinion ko lang ito Pagbibigyan ba yon ng Korte Suprema na ibasura yung petisyon ni Atty. Vic o sila ang nabasura? Yung kahilingan ng Solicitor General ang naibasura. Diretso Inidoro o Diretso Cubeta ba? Ito isinubmit yung comment ng Solicitor General noong February 27. So, kahapon lang lumabas yung balita na ganon pala ang laman ng comment ng Solicitor General na ibasura yan dahil lack of merit, dahil hindi nasunod yung proseso, depektibo yung proseso. So ibasura. February 27 isinubmit yung comment. And March 5 nagkaroon ng preliminary conference o preliminary hearing ba yun? Pinatawag ng Korte Suprema ang mga petitioners, yung grupo ni Atty. Vic. Nandyan din ang Solicitor General, nandyan ang mga abogado ng Senado, abogado ng Kamara. Nag-usap-usap. Ano ang napag-usapan? Ano ang napagkasunduan? Magkakaroon ng oral arguments April 1, 2, and 3. Kailangan mag-attend si Congresswoman Stella Kimbo. Kailangan mag-attend ang mga miyembro ng Technical Working Group ng both houses, Senado at saka Kamara. So, tuloy na yan. So, to me, again, opinion ko lang ito. I am not sure kung tama itong analysis ko. Na yung kahilingan ng Solicitor General na ibasura yung petisyon ni Atty. Vic, wala na. Na-set aside na. Naibasura na. Diretso na yon sa kubeta. Kasi, nag-set na ang Supreme Court ng 3 days na oral arguments. Ang prueba na pinagbigyan ng Korte Suprema na ibasura yung petition ni Atty. Vic kung wala sanang na-schedule na oral arguments. Di ba ganun yun? Kung nakita ng mga maestrado na lack of merit itong petisyon grupo na Atty. Vic. Tapos, hindi nyo sinunod ang proseso. Sige, tama, ibasura natin. I-dismiss ang petisyon. So kung tuluyan nang i-dismiss ng Korte Suprema ang petisyon, di ba dapat wala ng oral arguments? Correct me if I'm wrong. Kaya kung my humble opinion is wala yon, yung kahilingan ng Solicitor General na ibasura yung petisyon ay hindi na pinagbigyan. Tuloy-tuloy na, uusad na talaga ang kaso at magpasalamat tayo sa mabilis na aksyon ng Supreme Court. Kung ang basihan natin yung 3 oral arguments na nangyari doon sa PhilHealth issue,
kung yan ang basihan natin, makikita natin na may pag-asa tayo sa Supreme Court. Ang Supreme Court, mga maestrado, is para talaga sa hustisya, para sa taong bayan, dahil talagang makikita mo yung puso ng mga maestrado ng Supreme Court na dapat ang taong bayan, yung mga pasyente, dapat pagsilbihan ninyo. Bakit nyo pinakialaman ang pundo ng PhilHealth? Sabi nila, ibalik nyo na yan. Ibalik nyo, bakit nyo punduhan yung mga tulay? Bakit nyo punduhan ng pera ng PhilHealth, yung mga kalsada na may budget naman? O sabi pa ng isa, dapat buwagin na yung PhilHealth Board, baguhin na. So, nakaka-inspire po, nakakatuwa yung nangyaring oral arguments sa PhilHealth issue na ang mga maestrado natin sa Supreme Court is tinitignan nila yung kapakanan ng nakakaraming Pilipino. Okay? So ito, gugulong na ang proseso, nakaka-excite yung April 1, 2, and 3 na oral arguments. Okay? Yung PhilHealth issue, 3 oral arguments, magkakahiwalay, magkakalayo. Bakit itong issue sa 2025 budget tuloy-tuloy? 3 days na tuloy-tuloy. Anong ibig sabihin nun? Nakita ng Supreme Court yung urgency ng petition na ito na dapat talakayin kaagad. At after ito, yan, haharap si Congresswoman Estela Quimbo. Kakayanin ba niya ang haharap sa mga maestrado? Ayun, yung vlog ni na Yosek, Marlon, and Pamela sa Third Floor Studio, yung balitang natanggap nila, hindi pa naman confirm, allegation, na si Congresswoman Estela Quimbo, nagalit, bakit hindi inupos ng Solicitor General yung utos na paatinensya at baka pwedeng magawa ng paraan na hindi siya mag-attend or ma-delay yung pag-appear niya after the election. So, good luck sa ating mga abogado ng taong bayan, sina Attorney Vic Rodriguez, sa kanilang paghanda. At huwag na kayong mag-alala doon sa kahilingan ng Solicitor General na ibasura yung petition. To me, hindi yun ibabasura kasi tuloy-tuloy dahil mayroon ng naitakda na oral arguments. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong Talandig dahil namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng solar lights kasi dilim ang kanilang tahanan, walang kuryente sa kabundukan kung saan sila nakatira. Panoorin nyo ang video na ito. Naami din sa sentro sa Kalapat, Barangay Tagbak, Bukidnon. So among hatagan og solar light tong balay nga walay suga. Ayo! Oh, dayon. Maayong gabi Maayong gabi isad. Naghaling na mo. Galing na may kay wa gid mi suga. Wala mo suga. Wala. Nga naman nga wala mo suga. Ngit man kayo. Patawad og kuryente wa mo ikapalit og solar. Wala mo ikapalit. Oh. Lagi ba? So naghaling na mo. Oh. Naniya po na mo wala pa. Wala pa kay mangita pa may bugas karon. Mangita po mo bugas, wala mo bugas. Wala gani mi bugas. Oo, so karon naami hatag sa inyo nga solar light. Sige. Oy, salamat. Wow! Hayag na kayo. Oy, salamat kani sa Ginoo ug labaw na sad nga salamat sa inyo. Oo, ana awire. Unta dagampay niyong matabangan. Oo. Sama-sama walay suga. Oo, dagang pang matabangan na sama sa inyo nga walay suga. Oo, ana bitbita sa babaw. Nara. Sus ko nagid kay nga salamat ani sa Ginoo ug sa inyo. Oo. Sa nag-sponsor ani suga. Oo nga. Karon na mo'y suga. Ganahan na gid ni akong bata kay naa na gid mi suga. Oo. Unsa man imong ikasulti nga karon natagaan na ka og solar light kanang naa na mo'y suga. Salamat sa Ginoo nga natagan mi suga og salamat sad sa gatanaw sa video.
ug labaw sa tanan. Salamat sa nag-sponsor aning video ug sa aning solar ug sa naghatod. Kaya di sa di makabot sa amo kung may naghatod. Oo, lagi.